Sa isang bayan na dating hitik sa lunting kagubatan, ngayon ay dumaranas ng matinding suliranin. Ang init ng araw ay mas matindi kaysa dati at ang mga magsasaka ay nagrereklamo dahil sa kakulangan ng tubig. Ang kanilang mga pananim ay natutuyo. Wala na kaming maani dahil sa init at kawalan ng ulan. Nagtutuyo na ang aming mga pananim. Dapat tayong magkaisa. At kung dumating naman ang bagyo, walang pumipigil sa rumaragasang baha. At kapag dumating ang may paparating na bagyo, wala nang pumipigil sa baha. Nalulunod ang aming mga pananim. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang batang nagngangalang Rico ang nagsimulang magtanong. Di ba ito dahil sa pagpatuloy na pagtutulog ng mga sa ating kalikasan? Oo nga, pero paano natin ito pipigilan ang mga mayamang negosyante na nagsasamantala sa ating lugar? Napagdesisyonan nila Rico at Leia na harapin mismo ang mga taong responsable sa pagkakalbo ng kagubatan. Si Ginoo Santillan ay may-ari ng kumpanyang nagpuputol ng mga puno. Magandang araw po, Ginang Santillan. Magandang araw sa iyo. Alam niyo po bang ang pagpuputol ng yung problema sa inyo? Bata ka ba? Hindi mo ito naiintindihan. Negosyo po ito. Ang mga kahoy ay kailangan para sa mga muebles at mga gusali. Pero paano naman po ang kalikasan? Hindi po ba kayo natatakot sa epekto nito? Wala akong oras sa mga opinion na walang basihan. Sa bahay ni Lola Sobel, isang tahimik ngunit misteryosong lugar sa dulo ng bayan, naghanap ng kasagutan ang dalawang bata. Kita ko na ang ating hinaharap. Mawawala na ang tubig na ating pwedeng inom, pagkain na pwedeng makain. At darating na din ang araw na tayo, mga tao, ang mismong mawawala sa mundo. Ano po ba ang dapat naming gawin? Magsimula kayo sa maliit. Magtanim kayo ng kahoy. Ang mga basura ay ilagay mo sa tamang lalagyan. At ipagpaalam niyo sa mga tao ang kahalagahan ng ating kalikasan. Dapat ipaglaban ninyo ang ating kinabukasan. Dapat talaga tayong magkaisa ano? Magtanim tayo ng mga bagong puno at hikayatin natin ang mga tao na pangalagaan ang ating kalikasan. Dapat ipaglaban natin ang ating kalikasan. Yes! Nagningning ang pag-asa sa puso ni Rico at Leia. Hindi sila maaaring tumigil. Kailangan nilang ipaglaban ang kalikasan at hikayatin ang buong bayan na kumilos. Sa sama-samang pagkilos ng mga mamamayan, napilitan si Ginoo Santillan na baguhin ang kanyang negosyo. Napagtanto niyang ang tunay na yaman ay hindi nasa kahoy na kanyang pinuputol, kundi sa kagubatang nagbibigay ng buhay. Sa halip na sirain ang kagubatan, nangako siyang magtatanim ng mas maraming puno kaysa sa kanyang pinuputol. Kalikasan ay parang karma. Kung hindi natin ito pahalagahan, darating din ang araw na tayo ay magdudusa sa ating mga ginawang mali. Tama, ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang, basta tayo ay nagsasama-sama.